Okay, so ito po ha mga kababayan na ito kasing si Atty. Claire Castro ay may payo sa mga OFW. Okay? Yan po ay karapatan po talaga nila. Dito po nila mapapakita ang kanilang boses, ang ating mensahe po mula sa palasyo ay gampanan niyo po ang inyong tungkulin bilang isang Pilipino. Bumoto po kayo ng nararapat. Bumoto po mula sa puso. Huwag pong bumoto dahil lamang sa bulong o dahil kayo'y nabayaran. Sabi niya, wag pong bumoto dahil lang sa bulong o dahil kayo ay nabayaran. Ang tanong ko sa mga OFW, kayo po ba ay mayroon po ba nagbayad sa inyo? Kasi may payo po dito si Atty. Claire Castro. Huwag na kayong bumoto dahil sa kayo ay nabayaran. Meron kayang nabayaran ng mga OFW? Meron kayang politiko na pwedeng magbayad sa kanila? Tanong natin sa mga OFW. Sabi pa Iboto niyo po ang mga taong nararapat, yung maaasahan po natin, mga leader na hindi ibebenta ang bansa kahit sa anumang paraan. Boto nyo ang po ang mga taong karapat-dapat, yung maasahan po natin, mga leader na hindi ibebenta ang bansa kahit sa anumang paraan, dagdag ni Castro. Ang bira ito Claire Castro, abogado, tapos pag nagbitaw ng salita, para bang siya po ay makakasama mo lang sa kanto-kanto. Kasi yung mga salitang gano'n, na ibibinta ang Pilipinas, maririnig mo lang yan sa mga tambay-tambay sa kanto, yung kwentuhang lasing, kwentuhang barbero. Pero bilang abogado katulad ni Claire Castro, hindi dapat ganyan kababa, hindi ganyan dapat kababaw ang mga binibitawang salita. Di ba? Hindi pa kababaw Di ba napakababaw ng sasabihin na payuhan ang mga OFW na wag iboto itong mga tao, kandidato o politiko na ibibenta ang bansa sa kahit anong paraan? Wow! Ang tanong ko kay Atty. Claire Castro, meron kaya sa palagay niya na politiko, tao na pwede ibenta ang Pilipinas? Na kaya ibenta ang Pilipinas? Kahit sa anong paraan? Unang-una, ang Pilipinas ay hindi pag-aari ng politiko. Napakababaw no? Alam po ninyo, Madam Claire Castro, kung yan po sinabi mo sa harap ng mga OFW, baka namura ka pa, baka nasigawan ka pa. Baklase no? Lalong bumababa ang pagtingin ko kay Atty. Claire Castro, kasi alam po ninyo mga kababayan ako po bilang ordinaryong tao, mataas po ang aking respeto sa mga abogado sapagkat yan po ay mga magagaling sa batas. Pero po sa katulad ni Castro, hindi po natin na pagkukunan ng mataas na level pagdating sa katalinuhan, yung lalim ng kanya mga binibigay na mga insight.
Ha? Tingnan nyo ang kanyang mga pinapayo. Pang barangay lang eh. Baka nga ang barangay mas maano pa. Tawag yung, alam mo yun, tatag doon. Hindi, mali pala, hindi barangay. Kwentuhan barbero pala yun. Usapang barbero. Ibig sabihin yung kalokohan, nonsense. Wala kang mapupulot na aral. Wala kang makukuha na malalim na insight mula sa isang abogado na katulad ni Claire Castro. Katulad. Diba? Itong si Atty. Claire Castro, ibinababa niya kanyang level. Hindi po malayo na siya po ay bandang huli, baka mabastos. Kasi siya mismo ang kanyang level, ibinababa niya. Baka mabastos siya. Ibinabas nga siya sa social media. Diba? Ang bira ito, ano? Ito pa, sabi niya, ito po sagot niya tungkol sa sinabi ni BP Sara na ang ating bansa ngayon ay nasa kadiliman na sapagkat gutom, krimen, kawalan ng hostisya. Sagot po ni Claire Castro ay pag sinabi daw kadiliman, dinidescribe nung panahon ni Tatay Digong. At ngayon daw, sabi niya, ay puputi na. Puputi na. Puputi na raw, puputi na. Ang tanong ko kay Atty. Claire Castro, ano ba ang saloobin ng taong bayan sa katotohanan? Talaga bang pumuputi na o nasa kadiliman? Taong bayan po ang makapagsabi niyan, hindi ikaw. Natural, sasabihin ninyo na pumuputi, siyempre hindi kayo sang-ayon sapagkat kayo ang nasa gobyerno eh. Loko-loko kayo kung sasabihin nyo, oo nga, tama si Sara. Siyempre kami, expected namin na ididipinsan ninyo ang gobyerno dahil nandyan kayo sa posisyon sa gobyerno. Pero ang makapagsabi niyan, kung totoo ba na sa puti, puputi o sa itim, taong bayan dahil sila po ang nakakaalam, nakakaramdam sa sitwasyon ng bansa, ay kayo, mayayaman kayo eh. Mayayaman kayo eh. Hindi nyo iindahin ang hirap, ang struggle ng mga tao sa paghanap ng trabaho, pagkain, sa kagutuman, at sa krimen. Hindi nyo maramdaman sapagkat kayo ay di kotse. Tama, di ba, Madam Castro? Di ba? Madam Castro, ma'am, baka naman pwede mong itaas ang level, yung bang respetuhin ka ng mga tao. Kasi binababa mo yung level mo eh. Naging katumbas ka na lang ng mga kanto-kanto kapag nagsalita. Di ba? Walang aral. Di ba pag mga abogado, kita mo, di ba mga abogado ang gagaling ng mga insight. Pag nag-discuss yan, pag nagbigay ng opinion, pag nagbigay ng mga opinion ng mga abogado, ang lalalim. Talagang pag nakinig ka, katulad natin, na hindi naman abogado, makinig ka sa mga binibigay na payo ng mga abogado, talagang ibibigay mo yung atensyon mo para maintindihan mo, maunawaan mo ang kanilang sinasabi. Pero ito si Atty. Claire Castro, mabubuisit ka eh. Kasi wala kang matutunan. Di ba? Wala kang matutunan eh. Di ba? Ako, mahilig ako makinig sa mga abogado. Pag sila po nagdi-discuss tungkol sa batas, kahit wala sa batas, kahit hindi sa batas, sila po nagbigay ng insight, napakalalim. Di ba?
Ay ito lang atang abogado na narinig ko na ang mga sinasabi ay salitang kanto. Salitang kanto. Parang gusto ng bardagulan, yung sambunutan. Sambunutan na. Parang ganon. Diba? Alam po ninyo sa akin tingin, hindi po karapat dapat respetuhin si Atty. Claire Castro. Kaya siyempre tayo, ayaw natin ng, kaya tayo po hindi abogado, ayaw po natin bumaba sa level ng ganong salita. Ayaw natin ng ganyang salita na napakababaw. Diba?